Monel, ano ba ang nagkakaisang posisyon ng ASEAN sa tensyon sa Middle East at gaano kahalaga na maisulong itong Declaration on Maritime Cooperation? Yes, Jun, nagpahayag ng seryosong pagkabahala ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pagtindi ng gulo sa gitnang silangan. Sa pagbubukas ngayong araw ng 48th ASEAN Summit and related meetings sa Mactan, Cebu, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Chairman ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong taon, ang labis na pagkabahala ng rehiyon sa nangyayari ngayon sa Middle East. ASEAN has expressed serious concern over the escalation of conflict due to the preemptive attacks initiated by Israel and the United States against the Islamic Republic of Iran on February 28, 2026, and the subsequent retaliatory attacks by Iran against several countries in the region. Ayon sa Pangulo, dahil sa gulo sa gitnang silangan, naantala ang maritime at air transport routes. Dahil dito, naapektuhan ang daloy ng enerhiya at pangunahing pangangailangan ng mga bansa. Kaya panawagan ng bawat ASEAN member states ang agarang pagtigil sa gyera, gayon din ang mapayapang resolusyon sa sigalot, proteksyon sa mga sibilyan at infrastruktura, kasama rin sa nais mangyari ng ASEAN leaders ang pagpapanumbalik ng ligtas, walang hadlang at tuloy-tuloy na pagdaan sa Strait of Hormuz. Ayon kay PBBM, ang mga hamon na ito ay naramdaman ng mga tao sa pamamagitan ng mataas na bilihin, pagkaantala ng supply at banta sa pangkabuhayan. Kaya naman may panawagan si Pangulong Marcos bilang chair ng ASEAN. It is a stark reminder that in an increasingly uncertain world, we call for our collective action, and it has never been more urgent. So we must continue to uphold the principles of ASEAN centrality and solidarity and pursue practical cooperation. Sa naganap na retreat session, binigyan diin ng ASEAN Chair ang halaga ng pagkakaroon ng matatag na supply ng enerhiya at pagkain. Mabigyan rin anya sana ng proteksyon ng citizens ng ASEAN sa mga lugar na apektado ng Middle East conflict. Umaasa rin ang Pangulo na maia-adapt ang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation. Napapaloob dito ang panukala ng Pilipinas sa pagtatatag ng ASEAN Maritime Center na magsisilbing mahalagang plataporma ng maritime cooperation ng ASEAN at ASEAN-led mechanisms. June, sa kasalukuyan ay nagpe-press conference ngayon si Pangulong Marcos Jr. ukol nga dito sa naging resulta ng kanilang pagpupulong dito sa katatapos lamang na 48th ASEAN Summit. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, June. Oo, Nel. Sa ibang topic tayo dyan, ano po? Alam naman natin na may malaking impact ang gulo sa gitnang silangan sa ating bansa dahil nga sa taas ng presyo ng langis. May mga oil-producing countries na nakapaloob sa ASEAN. Meron bang hakbang o effort ang delegado natin dyan na makipag-usap sa mga oil-producing countries na ito para na sa gayon, doon tayo kumuha ng langis? Yes, Jun, tama. Tama yung tanong mo, at yan din yung itatanong kay Pangulong Marcos ngayong pagkakataon na ito sa press conference. Kasi pinaluta nga, isa sa mga naging plano kasi ng Marcos admin at isa sa mga plano din ng ASEAN na isinusulong sa ngayon, yung magkaroon ng strategic na, tinatag na strategic na reserve ng langis ng buong ASEAN. Na kung sakaling magkulang ng langis ang isang member state at doon, at merong kasapatan yung isang miyembro ay doon kukuha by percentage. Yun yung isa sa mga isinusulong. Pagdating naman doon sa enerhiya, kasasabi lamang ng Pangulo ngayon lamang dito sa press conference, nagkasundo sila ng ASEAN member states na isulong itong tinatawag na ASEAN Power Grid kung saan ikokonekta yung 11 ASEAN member states at napag-usapan din yung food security. Yung ibang mga detalye niya na Jun, yung mekanismo na yan ay aabangan natin sa mga susunod pang pagpupulong dahil magkakaroon pa rin ng pangalawang Leaders Summit na magaganap by November. Yun, aabangan talaga natin yan kasi nga merong 5 na oil-producing countries ang ASEAN. Pinangungunahan niya ng Brunei, di ba? Ng Indonesia, Malaysia, maging ang Vietnam at Thailand. Maraming salamat, Nel Maribohok.